Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng News That Matters. Pahayag ito ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa Malita Delivery Scheme. Inamin niya na talagang may nangyayaring Malita Delivery Scheme. Nasaan na? Sandali ha. Ito, breaking news. Inihayag ni Ombudsman Boying Rimulya na umano'y matagal nang umiiral ang tinatawag na Maleta Delivery Scheme kahit bago pa maupo ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Ayon kay Rimulya, batay ito sa natanggap niyang reliable intel. Intel na naman. Kung saan may isang larawan sa joint affidavit ng 18 dating Marines na kuha pa noong si Lord Alan Velasco ang House Speaker. Dagdag pa niya may nakalagay pang Duterte time sa isa sa mga naturang larawan. Ay nako. At least, inamin niya, ang pagkakaintindi ko lang correct me if I'm wrong. Inamin niya na, sige, nagkaroon ng delivery Marcos Jr. administration. Inamin. Pati si Senator Ping Lacson, umamin din, for sure, may delivery. Di ba? Kaya lang, ang punto ni Senator Lacson, parang imposible na ang total na i-deliver for a very short period of time is 805 billion. Yun ang kini-question niya. Yun ang mathematically impossible. Kaya lang, sabi nga niya, for sure, mayroong delivery. Kaya lang, hindi aabot ng 805 million. E di, kung hindi aabot, okay lang. Basta may delivery. E di, imbestigahan nyo. So, ito naman kay Boying Rimulya, nakakita siya ng butas. Okay na ito. Isisi na naman natin ito sa mga Duterte. Hindi lang sa Marcos administration ang delivery ng malita. Panahon pa ni Digong, may delivery din ng malita. Di ba, umamin na. But, nevertheless, ngayon ba o kahit nung adi, tawagin nyo. Imbestigahan. Kasi mali-maleta, pera ng taong bayan yan. Hindi dapat nyong pakialaman, pinaghirapan namin yan. Buwis namin yan. Tignan natin ang reaction ng taong bayan. 1,100 ang nag-react. 916 ang tumatawa, 158 ang galit. 50 lang ang nag-like sa kanya. Wala pang 1% ang nag-like sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Sa usaping ito, mali-maletang delivery, talon-talo itong administrasyon sa Court of Public Opinion. Galit, tinatawanan ng taong bayan itong mga NBI, Ombudsman, Blue Ribbon, Ping Lacson, Soto, name it, wala na. Wala na talagang maasahan ng taong bayan para sa accountability itong mali-malitang ito. At least, umamin sila. Basa tayo ng mga comments. Ay, nako. Sido Shi, bravo Ombudsman, now showing how to bend the law. Arthur Rigonski, ano yan? Running out of argument. Isa pang kanya, ang mga Marines na yan, may 4 ba o 5 na may murder cases. Sinabi niya yan nasaan? Detalye ng murder. Sinabihan siya ni Attorney Baligod na, Ginong Ombudsman, di mo ba alam na ang murder is non-bailable? O bakit nakalabas itong aking mga 18 Marines? So, anong ibig sabihin nun? Ombudsman na yan nagsasabi ng ganun, siguro intel. Anong intel?
Light, camera, action. Wow, may plot twist ang script nila. Mark Siapno, wala na, finish na, may nanalo na, BBM, admin, and friends. Harold Castaños, the narrator and the director. Bill Villas, bend the evidence is bending the law. Bago na naman version kasi huli na kayo sa delivery ng maleta. Muammar Putawan, talaga, Duterte na naman? Edmond Cubay, gawa-gawang kwento na naman to. May dikit lang sa mga Duterte. Si Clideria, sunod na yan, ipapakita ang maleta sa panahon ni Duterte. Kaya lang, sige, gawa kayo ng kwento. Ang importante, yung sasabihin ng mga Marines. Sabi ni Atty. Baligod, mayroon daw itong 18 Marines na ito, mayroong atang isa sa kanila, matagal nang nagtrabaho kay Saldico, 9 years. So, ibig sabihin, kung 9 years, ayan, panahon ni PRRD, nandyan na yan. Meron ding nagtrabaho ng 7 years, 5 years, 3 years. Hindi pare-parehas yung period ng pagtrabaho nila kay Saldico. Ang importante, nagtrabaho sila. So, kung may na-deliver panahon ni PRRD, so what? Imbestigahan. Mas maganda nga kung imbestigahan lahat kung sino yung nakatanggap. Kaya lang, ang issue is, presidente diniliberan nila. For what? Saan galing yung pera na yun? 2 beses nag-deliver. Ilocos Norte at saka sa Forbes Park na residence. Oh, kailan nyo imbestigahan? Wala lang. Senator Lacson, may aasahan ba tayo sa... Kasi ang pag-asa na lang sana natin dito na makakuha ng hustisya sa Blue Ribbon kasi nandyan yung mga minority senators na magtatanong. Sa ombudsman, sa NBI, I don't know sa inyo, ako, I'm sorry to say, opinion ko lang ito, wala na akong tiwala sa ombudsman at NBI pagdating sa investigasyon sa maleta issue na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang nataga Anugero. Ano ni ang iyang atupan. Karon man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinabang nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na sige kay mangitag budget bang atop. Karon nga lain nag-sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban. Kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa Nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na. So dagan pa karon ang nanginahanglan.
Daghan pag yun kay lisod kayong panahon na nagdawat magkura gid sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.